Okay, so, ang sabi sa problem, a liter of water weighs about 9.75 Newton. No? Compute its mass in kilogram. Ito, napaka-basic. Tandaan nyo lang lagi yung formula na weight is equals to mg. So, meron tayong, ano lang to, cross multiply, no? Mass is equals to weight over the gravity. Okay, so, ano daw to, no? 9.75 Newton divided by the 9.81 meter per second squared na gravity. So, ano yung makukuha natin na sagot? 9.75 divided by 9.81. So, ang makukuha natin sagot dito is 0.994. 0.994. Ano yung unit? Kilograms. Ayun lang yan. Okay. So, next tayo. If an object has a mass of 22 kilograms, so may mass daw tayo na 22 kilograms at sea level, A, what will be its weight at a point where the acceleration due to gravity daw natin is 9.75 meter per second squared. So, hindi 9.81 yung gagamitin dito, no? So, B, ang sabi, ano naman daw yung mass at that point? So, ito, parang kanina lang, nag-iba lang yung gravity natin. So, ang ating weight is equals to 22 times 9.75. So, ano to, no? 22 multiplied by 9.75. Kung makukuha natin ito, 214.5 na. 0.5, ano yung unit natin? Newton. Okay. So, next, pinapanap yung mass. Ang sabi, ano yung magiging mass at that point? Pero, medyo ano lang to, no? Kasi yung mass natin, kunwari sabihin natin, itong box na to, meron niyang bigat na 22 kilograms. Kahit na pagbalik-balik na rin mo yung gravity, itong object na to, mananatili siya as 22 kilograms. Unlike weight na na-influensya ng gravity. Kunwari yung 22 kilograms na to, iba yung magiging weight niya dito sa Earth. Iba rin yung magiging weight niya sa Mars. So, sa madaling salita, ang mass never changing yan, absolute. 22 kilograms lang din ang ating mass. Okay, sabi sa problem, what is the weight of a 45 kilogram boulder? So, meron daw tayong mass na 45 kilogram na boulder. Tapos pinapahanap ang weight. If it is brought to a place where the acceleration due to gravity is 395 meter per second per minute. So, meron daw tayo na acceleration due to gravity 395 meter per second per minute. Okay. So, pinapahanap sa atin dito is yung weight lang. So, para natin makuha yung weight, weight is still equals to mg, no? So, if meron tayong given na mass, 25 kilograms, meron tayong given na g. Ang kaso lang, yung gravity natin is meter per second per minute siya. So, ang gagawin natin, para makancel yung minute and maging squared yung seconds? I-convert lang natin yung, i-cancel natin yung minute. So, yung sa 1 minute, di ba? 60 seconds. Okay. So, simple. Calculate natin to. 45 times 395 divide natin ito by 60. Okay. So, makuha natin is 296.25. Magiging Newton na siya. Nakita niyo yung ginawa natin. Na-cancel yung minute. Itong dalawang to, mag-multiply yan kasi meter per second times 1 over s. So, magiging meter per second squared. Ito na yung answer.
Okay, next. Sabi sa problem, meron daw tayong specific volume na binigay. 0.7848 cubic meter per kilogram. So, pinapahanap is yung specific weight. Ito, parang kapag titignan mo yung problem, parang wala silang relationship. Pero kung isa-isa yung mga formula na binigay sa atin, meron tayong formula ng BS is equals to 1 over rho. So, meron tayong makukuha relationship sa rho sa specific weight natin kasi ang specific weight is equals niya sa rho multiply by gravity, di ba? So, kung meron tayong given na specific volume, makuha natin ito by cross multiply. 1 over 0.7848 cubic meter per kilogram. Ibabaliktad lang natin ulit yung unit para makuha yung rho. So, i-calculate natin to. 1 divided by 0.7848. So, ang ating rho is equals to 1.27 kilogram per cubic meter. So, substitute lang natin to dito. 1.27 kilogram per cubic meter multiplied by the gravity na 9.81 meter per second squared. So, makuha na natin tong specific weight times 9.81. So, ang dapat nating makuha is 12.5. Ano yung unit? Newton per cubic meter.